Home sweet home. Ang sabi ng kidnapper na yon, ang nag-utos sa kanila daw na kidnapin si Dulce ay isang babaeng nagngangalang Agoncilla. Ang sino mang kakain ng mansanas na yan, kahit gaano ang galit niya sa'yo, magiging sunod-sunuran siya sa gusto mo. Kanino ka naniniwala? Sa iyo, mali ang paniniwala ko na tama si Reden. Pasensya ka na ha. Alam ko mabait ka sa akin eh. Kaya lang may nagpapanggap na Lucy sa labas. Ayokong masira niya yung pamilya ko pati buhay ko. Hoy, nagsiselos. Never. Baka nga ikaw pa yung magselos eh. Reden, hindi ka pwedeng umalis dito nang hindi kayo nagkakaayos ng papa mo. Nabilog na ulo niya ni Agoncilla. Kapag lumabas ka sa kwartong ito, ituloy-tuloy mo na sa gate. Oo, Papa. Aalis ako dito. Kasama pamilya ko. Ano ka ba? Kung may puso lang ako, inatake na ako. Ba't ka pa sumigaw? Kasi yung kaliwang braso niyo. Tama ako. Ang pamilya nga ni Reden, ang dahilan kung bakit nawala ang kamay ko. Pero madam, hindi pa rin siya completely nag-a-appear. So, ibig sabihin, kulang pa yung ginawa niyo sa pamilya kaharian. This is just for my phase 1 plan. Ano po ba yung phase 2? For that, kailangan ko ang kopya ni Reden. Teka, nasaan ba yung lintik na yun? Reden? Wendy, tagal na kita hinahanap eh. Buti na nadaan ka dito. Wait lang, ha? Ikaw ba nababaliw ng talaga? Oo, Wendy. Nababaliw ako sa pag-ibig sa'yo. Teka. Tigilan mo nga muna tong kalokohan mo. Bakit pinagtabuyan mo ko kaninang umaga? Tsaka di ang gusto na sinasabi mo. Oo, may impostor ako. Pero good boy mo akong ngayon. Hindi ka tulad ka, bad boy. Ano? Hoy! Sandali. Teka, sorry. Bumalik ka na dito sa bahay. Kung ayaw mong ibaliktad sa dati mong anyo. Yes, madam. Teka, Reden, anong yes, madam? Reden! Ano to? Ha? Ayos na kaya? O ano pare? Tuloy pa rin ba yung pagsasampa mo ng kaso dun sa kapatid mong Hilaw? Dahil sa pagpapakidnap kay Maring Dulce. Alam mo, mayaman si Papa eh. Maraming magaling na abogado makukuha yun. Pwede nilang palabas yung inosente si Agoncilla. E, paano yan? Di tis-tis muna kayo dito sa barong-baro. Ano na nga. Alam mo, mahirap ang buhay pero dadali ito pagsama-sama kami. Sinabi ko na rin dati kay Papa na ang kayamanan ko ang pamilya ko. At napatunayan ko sa kanya yon. Nung tumayo ako sa sarili kong paa. Kami pa lang ni Dulce noon. Lalo na ngayon, kasama ko na pamilya ko. Ano pare? Bilib talaga ako sa'yo. Kahit kailan, positive ang outlook mo sa buhay. Alam mo, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Tama ka doon pare. Tama ka. Salamat pare. Ayusin lang namin yung gamit. Ba't parang tahimik ang bahay? Aalog-alog? Ano aalog-alog? May lundol ba? Ate naman, no?
Hindi mo kasi nag-gets yung sinasabi ko eh. Nasaan yung pamilya ni Reden? Pamilya ni Reden? Edi... gone. Gone with the wind, baby. Talaga, ha? But how? Paano mo sila napaalis? Sabihin na lang natin na I have magic. And her name is Pandora. Winarningan ka na ni Madam na huwag ka nang papalpak. Pero hinayaan mo makatakas si Lucit ang tatay niya. Madam, hindi ko naman po kasalanan yon. Niloko nila ako. Akala ko talaga wala doon yung daddy ni Lucy sa kulungan. Oh, shut up! Pare-pareho kayo palpak. Huwag, Madam! Maawa kayo sa akin, Madam! Madam! Maawa kayo, palabasin niyo po ako dito! Bakit kaya pumapalpak ang kapangyarihan ko? Madam! I'm back! Ano nangyari dito? Isa ka pang palpak! Madam, nobody's perfect. Pwes, gawin mong perfect itong ipagagawa ko sa'yo. Sirain mo uli ang pamilya ni Nariden. Naku, madam, pwede bang iba na lang? Kasi yung pamilyang yan parang nakasimento eh. Mahirap tibagin. Pwes, mag-isip ka ng ibang bagay na pwede mong gawin. Kung hindi, gagawin ko ng insekto katulad ng nangyari sa peking anak mo! Madam. Tay, ito sila. Kuya, dito. Tama to. Tay, bakit kinakabit ni nanay yung sayo ng musito? Dito. Tay, hindi na po ba tayo babalik sa dati nating bahay? Alam mo na, wala naman sa laki ng bahay o ganda ang pagiging home sweet home. Nandito yun sa puso. Totoo yun, anak. Alam mo, kahit maliit or malaki yung bahay, basta magkakasama kayo ng buong pamilya mo, matatawag mo yun na home sweet home, di ba, Itay? Oo, Ivan. Tamang sinabi nila, Inay. Alam mo, buo na ang pamilya natin. At yun ang pinaka-importante. Sa totoo lang, ito yung isa sa pinaka-na-miss ko sa lahat. Ano? Ready na ba kayo? Opo! Dulce? Naman, ready na. 1, 2, 3. Home sweet home! Ready si tayo! Salamat, Tay! Salamat! Oh, Anak, pasensya ka na. Hindi kasi ako makagawa ng apo eh. Baka may makakita sa atin. Kaya konting tiis na lang muna sa lamig. Okay lang po yan, Pa. Ikaw nga po yung inaalala ko kasi kakagaling mo lang sa sakit eh. Magaling na ako. Nararamdaman ko. Pa, paano pong iniisip niyo? Ang mama mo at ang mga kapatid mo. Gumuho na kasi yung bundok eh. Natabunan na yung daan palabas dito. Anak, sorry. Mukhang hindi na natin makakasama ang pamilya natin. Babalik lang ulit ako sa Makalawa, Desa. Sana naman pagbalik ko, nakahanda na sagot mo. Kaya mo, Miguel, pag-iisipan ko yan. Salamat, Desa. Sige. Sige. Ingat ka. Niligawan pa rin pala kayo ng lalaking yan. Coco, mabait naman si Miguel eh. At saka, naging boyfriend ko siya noon. Kung may ipapalit man Ma, ako sa... ayoko po ng kapalit ni Papa. Kahit wala na po si Papa, mahal ko pa rin po siya.
Hindi ko nga po kayo maintindihan eh. Dati-dati hindi nyo nga po pinapansin yung Miguel na yun eh. Paano pong nagbago? Nag-usap kasi kami ni Lucy. Ang sabi niya, baka kailangan ng bagong tatay yung pamilya natin. Naisip ko, tama naman siya, di ba? So, mabait naman si Miguel eh. Siya yung magkakakompleto ng pamilya natin. Ha? Huwag niyo pong isipin yan. Makakalabas po tayo dito gamit nung pintong pinasukan namin ni Benji. Alam ko pa po kung nasan yun. Kailangan ng susi doon, di ba? Yung susi po ay hawak nung reyna sa palasyo. Kapag nakuha ko yung susing yun, pwede na... Kapag nakuha mo, Lucy, hindi ka na babalik doon. Paano kapag nahuli ka doon? Hindi ka na makakalabas. Kaya lang, Papa, yun na lang yung paraan para makasama natin ang pamilya natin. Lucy, makinig ka sa akin. Hindi ka na babalik sa palasyo. At hindi ko hahayaang magbuwis ka ng buhay para lang makalabas tayo sa lugar na to. Bukas sa bukas. Aayusin ko yung bubong. Sorry ito yung bahay na nakuha ko. Ano ka ba naman, Alden? Bakit ka nagsusorry? Kanina nga lang ikaw kung nagsasabi sa mga bata na hindi nakukuha ang kasiyahan ng pamilya sa basura ng bahay. Na dapat ang gagaling dito? Pero siyempre, mas gusto ko bigay sa inyo yung the best, di ba? Ano tay, para sa amin, ikaw lang ang pinaka-the best na tatay. Jose, kuha ka ng shampoo. Dito lang tayo mag-ito. Ay, sige. Boss, pabiligin mo na si paring Riden dun sa trabaho. Sa totoo lang, di naman talaga sa'yo nag-resign nun eh. Anong hindi? Pinagloloko mo ba ako, Puloy? Okay, boss. Ibig sabihin ni Puloy, wala po ako sa sarili noon nung nag-resign po ako. Boss, mahal ko po trabaho ko. Yun na nga eh. Ideal employee ka pa naman. Tapos, bigla kang tinamad pumasok. Sinagot-sagot pa ako. Boss, wala akong masasabi kundi talagang sorry po. Hindi na po mauulit. Boss, pagbigyan mo na si paring Reden. Medyo magulo lang isip yung mga panahon na yun. Maraming problema. O siya, kung talagang magbabagong buhay ka na Reden, hindi naman ako masamang tao para hindi ka bigyan ng second chance eh. Pero, probationary ka muna ngayon ha. Gusto kong patunayan mo sa akin na going straight ka na. Sige po, makakaasa po kayo. O sige, Puloy, ikaw muna bahala sa kaibigan mo at may meeting pa ako sa kabila. Sige, Reden. Salamat po, boss. Salamat. Hindi mo sinabi sa kanya yung totoo na hindi ko yung nag-resign. Ako, dapat sabihin mo impostor ka. Hindi na, nakahaba pa storya eh. Tsaka baka isipin yun, sira ulo pa tayo. Okay na nabalik ako sa pwesto. Sige. Kuya, paano yan? Partners tayo ulit. Oo. Salamat po ha. Tara na. Celebrate tayo. Sige. Buti naman malapit sa amin kayo lumipat. Magkakapit bahay na ulit tayo. Basta kahit anong problema, Dulce, nandito lang kami ni Tiling para sa pamilya mo. Salamat ha. Pero okay pa naman kami sa ngayon.
Alam nyo, ayoko magkagalit si Reden at ang papa niya. Kahit papano, nasa kaluwag sa kalooban ko yung nakaalis kami sa bahay nila. Bakit? May nakabangga ka ba doon? Ito kasi si Wendy, ayaw tigilan si Reden. Hindi ba niya alam na hindi si Reden ang sumama sa kanya? Pinagtapat sa kanya ni Reden lahat. Kaya lang nga, ayaw naman niyang maniwala. Pilit niyang pinagpipilitan niya sarili niya kay Reden. Alam mo, yung mga kabit na yan, iba talaga kumapit eh. Kaya nga kabit eh, dikit ng dikit. Alam mo, Dulce, bantayan mong maigi ang si Reden. Pihado ko, kahit nakalayo na kayo, hindi yan titigilan ng Wendy na yon. Nako. Tama yun. Pantayan mo maigi. Yeah! Ayos! Taga. Okay. Magtandaan. Reden! Pare, tapusin mo na yan. Bilisan mo. Kakakit ko lang eh. Nako, may asungutan pa parating. Ayun oh, si Wendy. Ayan na. Babe! Reden! Babe! Dumating na ba ang kopya ni Reden? Hindi pa rin, madam. Isa na lang. Malalagot sa akin ang peking yan. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang ginagawa para masira ang pamilya ni Reden. Oo nga, madam. Hindi katulad nitong si Lucy, oh. Panay ang acting. Tingnan nyo, dumadrama naman siya ngayon sa kuya niya. Kung lahat ng ginagawang kopya sa bahay na ito ay katulad ni Lucy, ay, hindi sasakit ang ulo ko. Sinabi ko na sa'yo na ayoko doon sa manliligaw ni Mama. Bakit mo ba rin ba pinagpipilitan sa kanya? Dahil gusto ko na magkaroon ng bagong papa. Mahal ni Tito Miguel si Mama. Hindi pa ba sapat yun para maging boto ka sa kanya? Hindi! Dahil walang kapalit si Papa sa puso ni Mama. Kahit masama siya. Bawiin mo kahit sinabi mo? Bakit ko babawiin? Ikaw mismo yung nagsabi sa akin na gusto tayong iwan ni Papa dati. Alam mo, sobrang idol ko si Papa eh. Pero sinira mo yung pagtingin ko sa kanya. Tapos ngayon, ikaw yung may ayaw na magkaroon ng bagong tatay? Kuya, alam mo, ang unfair mo. Oh, nasaan na si Dane? Akala ko ba siya ang gusto mong makasama kaysa sa akin? Hindi mo na ako awayin. May problema na nga ako eh. Ano ba kasing problema mo? Nag-away kami ni Kuya tungkol dun sa manliligaw ni Mama. Gusto ko kasi na mag-asawa na ulit si Mama eh. Pero ayaw naman ni Kuya. Alam mo, gusto ko lang naman na maging katulad ng pamilya niya yung pamilya namin. Hindi ka ako naintindihan ni Kuya? Baka naman kasi hindi pa makilala ng kuya mo yung maliligaw ng mama mo. Pati ba naman ikaw kampi ka kay Kuya? Alam mo, Lucy, wala akong kinakampihan. Sinusubukan ko lang intindihin ninyo yung sitwasyon ninyong magkapatid. Alam mo, wala akong
akong ginagawang masama. Gusto ko lang maging masaya yung pamilya namin. Sino ka mag-alala? Kakausapin ko si Coco. Ipapaintindi ko sa kanya yung side mo. Ha? Salamat, ha. Salamat kasi lagi kang nandyan para sa akin. Yung kanina. Oo. Talo. Uy, Benji. Di ba tayo mag-usap? Oo naman. Tukol ba saan? Tungkol sana kay Lucy. Bakit? Nagsumbong na ba siya sa'yo? Nag-usap kami pero hindi ko masasabing sumbong yun eh. Naghinga lang siya sa akin, sama ng loob. Bro, hindi naman sa binabara kita. Pero, pwede huwag ka na makialam sa away namin ni Lucy. Problema na ng pamilya kasi ito eh. Alam mo ako, gusto ko lang naman makatulong sa inyo eh. Hoy, bingi ka ba? Sinabing huwag kang makikialam, di ba? Tsaka bakit ka ba nag-feeling? Kayo na ba ni Lucy? Di ba hindi pa naman? Wala ka na doon. Oy! Pinara ka! Kain mo ba yun, ha? Kain mo yun? Topak pala tong isang to. Hoy! Bastos ka ba? Ha? Ha? Uy! Kala mo, ha? Inilagay mo sa peligro ang buhay mo. Maligtas lang ako, anak. Panahon naman para gampanan ko ang pagiging ama ko sa'yo. Babalik ako sa palasyo para makuha ko ang susi. May silbi ka rin pala kahit ginawa kitang ipis. Ano po ba ni-report niya? Mayroon daw nagtatanggang nakawin ng susi dun sa trono ko. Mayroon akong magandang plano para sa magnanakaw. Sa wakas, ipinamamana na sa akin ni Tito Duarte ang bahay na to at lahat ng ari-arian niya. Milyonaryo na tayo! Benji, mahal kita. Mahal na mahal. Mahal din kita. Mahal na mahal. Tayo na. This is a problem. Na-inlove na ang peking Lucy kay Benji. Ano nangyari sa'yo? Nahulog ako sa hagdan. Bakit ka nahulog? Kasalanan ni Wendy. Nasaan yung babaeng yon? Reden and I spent so many nights together. Nagtitimpi pa ako ng lagay na yan. Kapag hindi ka pa umalis sa harapan ko, hindi lang yan aabutin mo.